Magluluto nga muna ako ng ulam mga mamis bago ko bigyan ng mga task or kanya-kanyang task si Atina at si Daddy. Bali, ang ulam namin ngayong araw mga mamis ay munggo na lalagyan ko ng kangkong. Madalas naman talaga sa mga vlog ko na nakikita nyo ako na nagluluto ng ginisang munggo. Pero ngayon kakaiba ang munggo ko mga mamis. Bukod sa wala pa rin talagang sahog, ngayon naman ang gulay na ilalagay ko dito imbis na malunggay or dahon ng ampalaya, etong kangkong naman. So tatanungin nyo mga mamis kung bakit kangkong ang ilalagay ko ngayon dito sa munggo ko. Unang-una, wala nga nabibilhan dito ng dahon or ng malunggay. Pangalawa naman, gustong-gusto namin ni Daddy na kumain ng kangkong. Pero ang problema namin, hindi namin alam kung anong luto ang gagawin namin sa kangkong. Nagtatalo kasi kami ni Daddy. Sa kanya, gusto niya adobong kangkong na merong tokwa at sitaw. Ako naman gusto ko sinigang. So dahil bigla ko nga naalala na meron pa naman ako natitirang munggo dito, sabi ko sige bibili na lang ako ng kangkong tapos ay na lang ihalo sa munggo. So feeling ko naman mga mami, wala naman magiging epekto ang lasa ng kangkong doon sa munggo. Kaya okay lang yan. Kulang pa nga yung kangkong ko. Gusto ko talaga sobrang dami talaga mga mamis kasi nga alam nyo naman isa din yan sa mga gustong gusto kong gulay bukod sa sitaw, dahon ng ampalaya at yung malunggay. Para sa mga magsasuggest sa comment section na mas masarap to kung sasahugan ko or lalagyan ko siya ng chicharon. Yes, mga mamis, gustong gusto ko din naman talaga tong lagyan ng chicharon. Pero alam nyo naman na hindi talaga pwede sa akin ng baboy. Kaya ayan, imbis na kung ano-ano isahog ko, laging gulay or dahon-dahon na lang. Masarap din naman talaga kapag ang munggo ay merong kapartner na pritong isda. Kaya lang mga miss, ang mahal ng isda tsaka bukod doon, tanghali na ako nagluluto, diba? Tapos alam niyo naman hindi na kami talaga namamalengke. Tapos bukod pa doon, wala akong mantika mga mamis. Kaya ako napansin nyo, yung mantika ko, yung paggisa ko talaga, sobrang konti lang kasi hindi healthy yung gamit kong mantika ngayon. So anyway, habang nagkapakulo nga ako or nagkapalambot ako ng munggo, hinugasan ko na itong mga kangkong. Ganito ako kapag maghuhugas ako ng kangkong mga mamis, isa-isa talaga yung dahon kasi natatakot ako, baka merong mga linta or uod. Kaya kapag ang ulam namin mga mamis, merong sahog na mga halahalaman or dahon-dahon, lalong-lalo na nga kapag kangkong, ganyan talaga ako maghugas. Di ba din nang masayang ng konti yung tubig, basta mahalaga sigurado ako na walang naiiwan na kung ano-ano dyan sa may mga halaman or dahon na yan. Anyway, natapos na nga ako magpalambot ng munggo. Sunod ko nang gagawin ay magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Tapos syempre sinunod ko na rin agad yung kamatis para sabay-sabay na silang maluto or magisa. Kapag nagluluto talaga ako ng munggo, ang gusto ko talaga sa kamatis, yung pulang-pula, yung as in talagang parang lamog na sa pula kasi mas masarap yun, mas kumakatas. Pero wala kasi ako nakita sa binilhan ko kaninang mga gulay, kaya yan, hindi siya ganun kapula yung mga kamatis ko. Nung lumambot na nga yung kamatis, dinurog-durog ko na para mas kumatas pa siya. Tapos doon ko naman na inilagay yung pinalambot ko kaninang mga munggo. Tapos tinimplahan ko lang ng asin at paminta mga mamis. Tapos inilagay ko na nga rin yung kangkong kasi nga yung munggo, diba, luto naman na yan or malambot naman na. Bali, pinakuluan ko pa siya ng husto, tapos sinikman ko lang. Nagdagdag lang din ako pala ng konting asin, hindi ko na naipakita sa video kasi nga sobrang tabang. Then ayun, naluto na. Tapos pagkas ko magluto mga mamis, mga bandang hapon na to, nagpunta na kami dito sa may Robinson ni Daddy kasi nga kailangan ko nang bumili ng alcohol at saka ng mga tissue ko kasi kung nakikita nyo naman yung stocks ko, every time na nag-vlog ako, wala na talaga. Nakakatuwa nga mga mamis kasi pagdating namin dito, nagmura yung tissue kasi dapat talaga, kapag bumibili kami niya, nasa 210 to 215 yan. Pero ngayon, 192 na lang. Tapos kumuha na din pala si Daddy ng isang pack lang ng Rebisco or ng biskuit para nga may mangangata kami sa gabi. Kasi si Daddy kapag walang trabaho or wala siyang gig mga mamis, yan talaga ang ginagawa namin, magngata ng biskuit. Kaya sa chichirya, biskuit ang ginangata talaga namin sa buong magdamag. Nung nakauwi na nga kami mga mamis, nagpahinga muna ako. Tapos naligo ako. Pagtas ko maligo, nantay ko lang munang matuyo yung buhok ko. Tapos ito, diretso kilos na ulit ako. So dahil nakabili nga na naman ako ng mga tissue, alcohol, wipes, at sakto naman, nung araw na to ay dumating din yung order ko na mga colostomy ko. Sobrang excited at sobrang saya ko na naman na mag-ayos dito sa lagayan ng mga stocks ni Kambal or ng bituka ko. Alam niyo ba mga mamis na hindi pa talaga sana ako makakabili nitong isang box na naman ng colostomy bag ko. Gusto na talaga ni Daddy, bumili na ako. Pero kasi ang nakakaloka, hindi pa kami bayad sa rent ng bahay. So parang no konsensya ako. Nabibili ako ng isang box ng colostomy ko tapos hindi pa kami bayad sa bahay. Hindi naman ako sobrang na-stress mga mamis. Konting-konti lang, as in konti lang. Parang iniisip ko lang, ano kaya yung kailangan kong gawing paraan para magkaroon ako ng pera para makabili ako ng isang box na colostomy ko. So yun, sa hindi inaasahang pagkakataon mga mamis, meron na namang nagbigay or nagpadala sa akin ng pambili ng mga stocks ko or ng mga pangangailangan ng bituka ko. Nakakatuwa mga mamis kasi parang akala mo siya na yung nag-i-sponsor para sa mga pangangailangan ng bituka ko. Kasi last time, itong nakikita nyong huling stocks ko dito na nakalagay bago ko ilagay yung mga bago, tira pa yan sa huling ibinigay niya sa akin noon.
Tapos ngayong paubos na nga yung mga luma kong stocks, nagbigay na naman siya ng panibago na hindi naman talaga niya akalain na mauubos na yung stocks ko. Hindi naman din siya, or wala naman siyang idea kung meron pa ba akong stocks or wala na. So anyway mga mamis, kung nakita nyo marami akong wipes, pero umorder po ulit ako ng panibago kasi para saan ba talaga yung binigay niya sa akin, para doon naman talaga sa mga pangangailangan ng bituka ko. Tapos bumili na rin pala ako mga mamis ng Seaways. Matagal ko nang nakikita to, hindi lang talaga ako nagpapabudol. Tapos meron naglagay sa comment section na maganda nga daw to, itry ko. Kaya ayan, bumili ako. And in fairness mga mamis, kasi effective talaga siya. Kung nakita nyo naman, sobrang itim na kasi ng mga pader dito sa apartment na inupahan namin. Siguro dahil katagalan na din, dahil matagal na nga kami dito. Ewan ko kung saan nang kagaling yung mga itim na yan mga mamis. Pero hindi sa amin galing yan ha. Nakakatuwa mga mamis kasi hindi mo na siya kailangan i-brush para lang matanggal yung mga itim-itim mo. Tingnan nyo naman, from kanina na parang sobrang itim na, hindi na nakikita yung puti. Ngayon sobrang puti na. Marami pa yan mga mamis dito sa may sala, banda rito sa may sopa, banda rin sa may kilid ng computer table. Tingnan nyo mga mamis, so diba, natanggal na ni daddy yung iba ay hindi pa. Kasi nga isa lang yung binili ko. So kulang na kulang yung isang binili ko. Dapat pala yung tatluhan na, nasa 200 plus. Ito kasi 125 ata ang isa. So bali ayun yung task ni daddy ngayon mga mamis, ang maglinis ng pader nitong apartment na tinitirahan namin. Sa mga gusto rin pala i-try ito mga mamis, kung meron pa kayo mga may itim din dyan na mga kung ano-ano, pwede nyo rin itong i-spray kung saan-saan, sa CR or di naman kayo sa mga cabinet nyo talaga. Ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Hindi ko na nga napakita sa inyo mga mamis yung finished product, pero kung nakita nyo naman, nililinis pa lang namin ni daddy, talaga namang natatanggal na yung mga itim-itim sa pader. So ito na nga, kinabukasan na, dumating na yung mga in-order kong wipes. Bali another 10 pieces na naman to mga mamis. So dapat nga hindi ko pa talaga bubuksan tong bagong dumating kasi meron pa naman ako dito. Kaka-order ko lang din kasi nung mga nakikita nyo nakalagay dito. Pero sabi ko buksan ko na lang din kasi wala namang paglalagyan ng sako na yan. Tsaka bukod doon, para kapag nakahiga ako dito sa may sopa, tanaw na tanaw ko kung gaano nag-uumapaw ngayon yung mga stocks ni kambal ko or ng bitoka ko. So nung natapos naman ako dun sa stock area ko, oh yun taray, may stock area ang atake ko. Pinuntahan ko naman si Atina dito sa kwarto niya para sabihin nga na tanggalin niya na yung mga gamit sa bag niya, tsaka na rin doon sa tote bag niya yung mga libro para nga malabhan niya na yung mga to. Ang dumi na rin kasi ng bag niya tsaka ng tote bag niya mga mamis kasi nga pag wala pa siyang sundo, syempre nakalapag lang doon sa tiles yung mga bag niya. And sakto naman din kasi mga mamis, naka-online siya ng mga sunod-sunod na araw, kaya okay lang kung lalaban na to at hindi agad matuyo kasi hindi pa naman niya gagamitin. Sa fast forward tayo mga mamis, ito katapos na siya maglaba ng bag niya pati na rin ng tote bag. Pinaglinis ko rin siya ng kwarto niya mga mamis, pero hindi ko na nabidyohan kasi nga parang napagod na din ako. So pagkatapos naman na niya yung mga pinapagawa ko sa kanya, pwede na ulit siyang magpahinga at mag-cellphone.